Survive вечера. Ang pelikula ay nagsisimula kay Lucas Hill na nagpapahinga sa bahay habang umiinom ng kape. Mamaya, nasa isang airport lounge siya, inaayos ang kanyang relo habang nanunood ng video sa kanyang laptop. Isang lalaki na nagngangalang Theodore ang nasa screen at pinapalakas ang loob niya tungkol sa isang malaking deal sa diamante na magpapayaman sa kanya. Papunta si Lucas sa St. Petersburg, Russia, upang asikasuhin ang isang business deal na may kinalaman sa mga bihirang asul na diamante. Pagdating niya sa kanyang hotel, inaasahan niyang makikita ang kanyang contact na si Pierre, pero imbes, sinabi ng receptionist na si Risa na umalis na si Pierre mga isang oras na ang nakalipas. Napag-alaman na malapit ng mag-raid ang mga pulis kaya umalis si Pierre bago pa magulo ang lahat. Ibinigay ni Risa kay Lucas ang bagong address kung saan niya matatagpuan si Pierre, isang guest house, pati na rin ang pera. Tinawagan ni Lucas si Pierre at pinaalalahanan siya tungkol kay Boris Vav, ang lalaking bibili ng mga diamante, pero hindi sumagot si Pierre at diretsyong pumunta sa voicemail. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating si Boris Vav mismo sa hotel upang makipagkita kay Lucas. Tiniyak ni Lucas na makukuha niya ang mga diamante sa loob ng 2 araw at nag-alok pa ng buong shipment bilang ganti sa pagkaantala. Hindi basta-basta si Boris, may malalakas siyang koneksyon sa Russian Mafia at ang kapatid niyang si Pav ay nagsalita ng isang kakaibang kwento tungkol sa mga matamis bago umalis. Bago umalis, pinaalalahanan ni Boris si Lucas na may mga South Africans din sa bayan, na nagpapahiwatig na seryoso ang kompetisyon. Pumunta si Lucas sa kanyang hotel room, kinuha ang isang stash ng burner phones at nag-set up ng bago. Nag-iwan siya ng mensahe para kay Pierre at pagkatapos ay nagmaneho papuntang Mani, isang liblib na bayan sa silangang Siberia. Pagdating ni Lucas, wala si Pierre. Ibinigay ng receptionist ng guest house ang room key ni Lucas at binanggit na may tumawag para sa kanya kanina. Ang tumawag pala ay si Vincent, isang lalaki na may kasaysayan kay Lucas. Kahit na hindi ganap na nagtitiwala si Vav kay Vincent, iginiit ng lalaki na may utang na loob si Lucas sa kanya at na siya ay isang kaibigan. Habang nasa bayan, dumaan si Lucas sa isang maliit na kafe kung saan nahulog siya sa isang katawa-tawang argumento kasama ang ilang lokal tungkol sa isang hindi angkop na usapan na nagaganap malapit. Mabilis na umabot ang tensyon at bago niya namalayan, 2 lalaki, si Evam at ang kaibigan nito, ang umatake sa kanya sa labas ng kafe. Binagsak siya sa lupa, ninakawan ng vodka, at iniwan siya na nakahandusay sa snow. Sa kabutihang palad, nakita siya ni Kadia, ang may-ari ng kafe, at dinala siya sa bahay nito upang makabawi. Nang mga oras na iyon, pumasok ang kapatid ni Kadia na si Ivan, at masasabing hindi siya natuwa na may Amerikanong nasa kanilang bahay. Si Kadia, sa kabilang banda, ay mukhang interesado kay Lucas. Malinaw niyang ipinakita na bukas siya na makipag-isa kay Lucas sa gabi, ngunit nag-atubili siya, sinabing kailangan niyang hanapin ang kapatid ni Pierre, si Andre, na nagtatrabaho sa isang minahan malapit. Hindi naman masyadong nababahala si Kadia, lalo na't akala ng mga kapatid niya na magkasama na sila ni Lucas. Pumayag din siyang dalhin siya sa minahan. Nang sa wakas ay makatagpo si Lucas kay Andre, nalaman niya na si Pierre ay may kinalaman sa mga kaina-hinalang negosyo. Ayon sa balita, ipinagbili ni Pierre ang isang batch ng pekeng diamante sa isang delikadong tao na si Samsonov at ang kanyang mga kasamahan, at hindi sila ang mga tao na nais mong makipagsapalaran. Nang gabing iyon, pumunta si Lucas sa isang bar at uminom kasama ang mga kapatid ni Kat. Sa simula, nagdududa sila kay Lucas, pero matapos ang ilang inumin, unti-unti silang naging komportable sa kanya. Isa sa kanila, tinuro si Anton, isang lalaki na dapat sana'y mag-aasawa kay Kadia, pero mukhang hindi natuloy ang kanilang plano. Nagtapos silang lahat sa pagkanta ng magkasama, nagbubonding sa pinakakakaibang paraan. Pagkatapos, nag-video call si Lucas sa kanyang asawa, ipinakita ang bahay na tinutuluyan niya. Nang tanungin siya ng asawa kung umiinom siya, mabilis niyang binago ang usapan at tinapos ang tawag. Pagkatapos nun, bumalik siya sa bahay ni Kat, kung saan nag-init ang kanilang relasyon. Naghalikan sila ng masidi, at hindi nagtagal ay nagtalik sila doon mismo sa kusina. Kinabukasan, sumama si Lucas sa mga kapatid ni Kat at si Anton sa isang hunting trip. Pinagtawanan nila siya, tinatrato siyang kakaiba sa grupo. Naging madilim ang sitwasyon nang magsimulang mag-bark ang kanilang hunting dog at tumakbo ng mabilis. Nang habulin nila ito, nakita nila ang isang malaking oso at nagsimulang magpaputok. Sa kalituhan, aksidenteng tinamaan ng isa nilang bala ang aso.
Nang makita ni Lucas ang paghihirap ng hayop, nagpasya siyang tapusin ang pagpapahirap nito at siya na mismo ang pumutok ng baril upang patayin ito. Pagkatapos, bumalik si Lucas kay Kadia para sa isa pang intimate na sandali. Ipinakita sa kanya ni Kadia ang isang larawan ng kanyang pamilya at hiling na manatili pa siya ng mas matagal, umaasa na magpapasya siyang magtagal. Pero sinabi ni Lucas na may mga hindi pa natapos na negosyo sa St. Petersburg. Pagkatapos nilang magkasama sa paliguan, umalis siya. Pinanood siya ni Ivan habang umaalis, at kitang-kita na hindi siya masaya sa buong sitwasyon. Bumalik si Lucas sa St. Petersburg at tiningnan kung dumating na si Pierre, pero sinabi ni Risa na wala pa ito. Binanggit din ni Risa na tumatawag si VAV ng ilang beses sa isang araw. Nainas si Lucas at bumalik sa hotel ni Pierre upang hanapin ang nawawalang mga diamante. Sa halip, nakakita si Lucas ng isang baril at isang asul na kandila, kapareho ng nakita niya sa bahay ni Kadia. Dahil sa pagkama-curious, binuksan niya ito at natagpuan ang isang diamante na nakatago sa loob. Agad niyang tinawagan si Kadia at inutusan siyang pumunta sa St. Petersburg, dala ang kandila. Samantala, tumawag si Boris kay Lucas at nagdemand ng update. Binigyan ni Lucas ang sarili ng oras, sinabi kay Boris na kailangan pa niya ng isang araw at may sample siyang maipapakita. Nagkasundo silang magkita kinabukasan. Habang naghahanda, tiningnan ni Lucas ang kanyang baril at mga bala. Tumawag din si Vincent na humiling ng meeting. Ngunit hindi tulad ni Boris, hindi interesado si Vincent sa mga diamante. Nag-aalala siya na masyado nang nakakakuha ng atensyon si Lucas at ipinagbigay alam na pati ang FSB ay hinahanap siya. Pinayuhan ni Vincent si Lucas na iwan na ang lahat at bumalik sa US. Nang dumating si Kadia sa St. Petersburg, pumunta sila sa hotel room ni Lucas, kung saan binuksan niya ang kandila na dinala ni Kadia. Sa loob nito, may isa pang diamante, ngunit nang subukan ito, napagtanto niyang peking diamante ito, bagamat isang napakakumbinsing peking. Pagkatapos nito, nagkaroon sila ng isang intimate na sandali, kung saan tinanong ni Kadia kung ang mga diamante ba ay maaaring mawala ng kulay. Ipinaliwanag ni Lucas na ang mga tunay na diamante ay hindi nagbabago. Kinabukasan, naghanda si Lucas upang makipagkita kay VAV, iniwan si Kadia sa hotel room na may kasamang champagne. Ibinigay ni Lucas kay VAV ang Blue Diamond na nahanap niya, ngunit nagbago ang takbo ng kanilang meeting nang biglang sumama si Kadia. Nagsimulang mag-party silang tatlo, gumagawa ng droga sa gabi. Ipinahayag ni VAV ang paghanga niya kay Lucas at nag-alok ng isang baluktot na kasunduan, nais niyang magpalitan sila ng mga babae bilang tanda ng brotherhood. Tumanggi si Lucas sa simula, ngunit ang galit ni VAV ay nagpilit sa kanya na sumang-ayon pagkatapos ng nakakalungkot na kasunduan. Bumalik si Lucas sa kanyang hotel room at natagpuan ang isang ahente ng FSB, si Pel Aison, na naghihintay sa kanya. Malinaw na sinabi ni Pel Aison na hindi hinahanap ng FSB si Lucas, ngunit gusto nilang paalisan siya sa Russia agad-agad. Ngunit bago siya umalis, kailangan niyang gawin ang isang pabor para sa kanila. Inaresto nila si Samsonov, na may kinalaman sa mga peking asul na diamante, at ngayon ay kailangan nilang ipasa ang mga peking diamante kay VAV bilang leverage. Gagamitin nila si Kadia bilang isang paraan ng panghihikayat. Wala nang ibang opsyon si Lucas kundi tanggapin, na pagtanto niyang ang kaligtasan ni Kadia ay nasa mga kamay ng FSB. Pinayuhan ng FSB si Kadia na ipapadala siya pauwi. Dinala ni Lucas ang mga peking diamante kay VAV, na tinawag ang kanyang eksperto upang suriin ang mga ito. Sa mabilis na pag-iisip, niloko ni Lucas si VAV, at naniwala si VAV na tunay ang mga diamante, kaya tinanggal ang eksperto. Pagkatapos, ipinaalam ng FSB kay Lucas na maaari na siyang umuwi habang si Kadia ay ipinadala pabalik sa kanyang bayan, kung saan kukunin siya ng kanyang kapatid sa airport. Bago umalis sa Russia, nakatanggap si Lucas ng mensahe mula kay Andre tungkol kay Pierre. Ayon kay Andre, bumili si Pierre ng lupa malapit sa Money. Nakipag-ugnayan si Lucas kay Vincent at hiniling na alukan si VAV ng $65 milyon para sa mga diamante habang ipinagpapaliban ang deal. Pumayag si Vincent, ngunit binigyan siya ng babala tungkol sa mga magiging kahihinatnan kung malaman ni VAV ang tungkol sa plano. Tinawagan ni Lucas ang kanyang asawa, ngunit pinatay niya ang tawag nang hindi nag-iwan ng mensahe. Imbes na sumakay sa flight, nagtungo siya kay Ivan, ang kapatid ni Kot, upang humingi ng tulong. Pagkatapos, nakipagkita siya kay Kadia at magkasama nilang ginugol ang huling gabi. Kinabukasan, dinala siya ni Kadia at ng kanyang mga kapatid sa tagwan ni Pierre. Nang makarating sila, nakita ni Lucas ang patay na katawan ni Andre sa loob ng cabin. Sinabi niya kay Ivan na umalis na at dalhin si Kadia pauwi, ngunit hinikayat siya ni Ivan na sumama na lang sa kanila.
Tumanggi si Lucas, alam niyang wala nang ibang paraan para makalabas siya ngayon. Naiintindihan ng panganib, ibinigay ni Ivan kay Lucas ang kanyang hunting rifle at iniwan siya. Naghanap si Lucas sa lugar ni Pierre. Habang tinatanong ni Kadia si Lucas kung maayos siya, nagsinungaling siya at sinabing darating si Andre. Nang magtanong si Kadia kung pwedeng manatili, magalang niyang tinanggihan. Sinabi niyang umuwi na at nangangako siyang gagawa ng French toast para sa kanya sa umaga. Bago siya umalis, hinalikan siya ni Kadia at hilingan siya ng good luck. Pagkaalis ni Kadia, sinindihan ni Lucas ang cabin, sinunog ang katawan ni Andre. Bago makaalis si Lucas, dumating si VAV at ang kanyang mga tao, armado at nagpapaputok. Kumubli si Lucas sa loob ng cabin at pinatumba ang ilan sa kanila. Bago tumakbo papunta sa kagubatan, lumaban pa si Lucas at pinatumba ang ilang kalaban. Ngunit sa huli, binaril siya sa likod ni Pavel. Habang siya'y namamatay, ang huling mga alaala ni Kadia ay dumaan sa kanyang isipan. At doon, nagtapos ang kwento ni Lucas sa isang malungkot na pagtatapos. At yan na ang recap natin para sa araw na ito. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan mo. Mag-iwan din ng comment sa ibaba kung may mga thoughts ka o kung gusto mong may specific na recap na gawin ko. Salamat sa panunood, at magkita-kita tayo sa susunod na video.